Hello mga manay, magandang araw sa ating lahat at alam ko marami sa inyong nag-aabang sa aking video dito sa aking 2-tier na fondant cake Princess Team. So, alam niyo mga manay, bubuhos talaga ang puyat, pagod at mahabang pasyensya dito sa aking ginawang cake. Pero worth it naman talaga, nakakatanggal ng pagod lalo na pag napasaya natin yung ating celebrant. So, dito nga ako nag-start muna akong gumawa or mag-bake ng aking chocolate moist cake. So, sa aking recipe nito, ilalagay ko na lamang po sa aking description box para po mabilis kasi talagang mahaba-haba tong video na to mga manay. So, cake flour, cocoa powder, baking powder, baking soda, then naglagay ako rito ng coffee powder, evaporated milk, coconut oil, egg, and water. So, ayun lang naman yung mga sangkap na yon. So, ayan mga manay, sa mga magtatanong nito, ilang beses ko na rin naman itong naituro sa inyo. Pero ilalagay ko pa rin po yung kompletong sangkap nito sa aking description box baba. Dahil itong recipe na to, ay pangmaramihang timpla na po talaga, kaya kung gagawa ka talaga ng cake ay bagay na bagay sa itong recipe na to para hindi ka na mahirapan pa mag-mix ng paunti-unti. So, isang timplahan na lang. So, dito sa recipe na to, napakasarap, napaka-moist, at napakadali lang din naman sundan. At sigurado magugustuhan din po ng inyong mga customer, lalo ng inyong mga chikiting. So, yan, pinaghalo-halo ko na yung dry, then yung ating liquid. Then, kailangan po, kung meron kayong hand mixer, stand mixer, mas mainam na gamitin nyo yun para po maiwasan na ma-over mix at mas matanggal talaga natin ng mabilis yung buo-buo at yung mga harina para mas smooth gaya nito. So, once na okay na, nakaredy na rin po yung aking pan na paglalagyan. So, gamit ko dito ay 8x2, then 8x3. Then, dito sa mga pan na to, gagamit din po ako rito ng 6x2. So, hindi ko pinupuno kasi yan po ay aalsa pa. Then, pag nailagay ko na sa ating pan, magre-ready na rin po ako. Bali, ito, dahil sobrang dami nito, binake ko siya sa aking heavy-duty gas oven para po isang salangan na lang. As in, talagang pag gas oven kasi yung ating gamit, mas tipid po kaysa sa electric oven. So, tatlong 6x2, isang 8x3 at isang 8x2 yung aking nagawa dito sa ating recipe. Then, ibibake ko lang to ng mga at least isang oras din mahigit yung inabot nito. Tapos katamtaman lang yung init para maganda po yung pagkakaluto at hindi maging dry yung ating cake. So, yan lang po yung temp niya. Then, after ng isang oras mahigit mga manay, eto na yung ating chocolate moist cake. So, ang gagawin ko rito ay ipapahinga ko lang bago ko i-cut, then tanggalin sa ating pan. Then, habang pinapalamig ko yung cake, nagre-ready na tayo ng ating chocolate ganache para sa pang-filling ng ating cake. So, meron tayong dark chocolate compound, yung Bob butter para po masarap at may kintab, then all-purpose cream. So, ima-microwave ko lang to para ito yung magtunaw sa ating dark chocolate. So, dark chocolate po talaga yung gamit ko para po hindi siya nakakaumay. Hindi nakakaumay yung ating cake. Then, once na mainit na, hindi naman totaling kulong-kulo, kailangan yung sakto lang, ilulubog ko yung ating chocolate. Then, hayaan lang natin ng 1 minute bago natin hahaluin. Then, mix lang natin. Bale, ito mga manay, itong ganache na ginawa ko ay hindi siya yung pang-cover ng fondant na titigas. So, ito po ay soft na pang-filling, pang-frosting sa cupcake. Then, napakasarap nito, napaka-smooth. Once na natunaw na yung ating chocolate, ilalagay ko na yung ating butter. So, ilalagay ko na lamang din po sa description box yung mga kompletong sangkap na aking ginamit dito para po masundan ninyo. Kasi sobrang haba nitong video na to, kaya hindi ko na nailagay isa-isa yung bawat sukat ng ating mga ginamit na sangkap. Then, once na okay na, malamig na po yung ating chocolate moist. Ayan, chocolate moist cake. So, tinanggal ko na yung parchment paper sa ilalim. Then, ay nakita nyo, napaka-moist. So, ginagawa ko po talaga yung fondant cake. Hindi po yung kung kailan bukas, yung birthday, isang araw lang yung pagitan. So, 2 days before po, ginagawa ko na talaga yung cake para po mas na, kumbaga, na ano natin, nakakapag-ready tayo. So, dito kinat ko na siya. Ayan, kinat ko lang ng dalawang slice para po hindi naman ganun kanipis. Then, tinatanggal ko yung umbok sa ibabaw. So, maganda rin po pag may gamit kayong ganun. Ito, tawag dito yung slicer ng cake. Kasi kumbaga nakabalance, talagang pantay yung pagkakaslice, hindi yung tatabingi. Then, once na okay na, ito na po yung ating chocolate ganache kanina na minix natin. Pinalamig ko lang siya ng at least 1 hour sa ating chiller. Then, kita nyo, napaka-smooth niya. Hindi siya yung tumigas na parang candy ulit. Then, once na okay na, gagamit po ako dito ng
cake drum, ang sukat nito ay size 12. So, inuna ko yung size 8 ng ating cake. Then, naglagay na ako ng filling. Hindi na po ako naglagay ng chocolate syrup kasi ayaw ko nang maumay yung ating mga customer sa ating cake para po balance. So, ang lasa nito ay may pagka pait. May pait talaga kasi dark chocolate yung ating gamit. Pero hindi rin siya ganun katamis na sobra dahil hindi po marami yung sugar na nilagay ko. Yung saktong-sakto lang para po hindi mauumay yung kakain. Then dahil may tira pa tayong chocolate ganache and pinang-cover ko siya, pinang-tapal ko doon para sa mga, ayan, may mga butas-butas. Para pag kinover ko mamaya po ng pang ganache po talaga na i-cover natin ng fondant, mabilis kong mapapakinis. Then, ito naman yung cake board para naman sa 6x2. So, size 6 din yung aking ginamit dito. Then, ganun din po, ang sukat ng ating cake, bale 8x4, tapos 6x5 yung taas. Then, ayan. So, napakasarap nito kasi layer by layer ay may filling tayo na nilalagay. Then, ganun din, gaya ng ginawa ko dun sa size 8 na cake. Nag-cover din po ako ng chocolate ganache palibot. Then, i-rest ko to sa ref ng overnight. Tapos, naglagay din po ako rito ng sago straw para po hindi gumalaw at ma-stay natin, mapakinis natin ng maayos dahil mataas-taas tong cake na to. Gayun din po sa ating 8x4. Alam niyo mga manay, hindi naman po ako master sa paggawa ng cake. Kaya saludo ako sa mga gumagawa ng fondant cake. Talagang ang hirap. Hindi ganun kadali. Kaya dun sa mga customer na todo yung tawad, sana po maintindihan nyo yung mga baker na gaya ko. Hindi po ganun kadali na basta sasabihin na harina lang or itlog lang, gatas lang naman yan, napakadali lang naman. Sana bibili na lang kami sa labas para mas mura doon. Ang binabayaran din po kasi dito is yung talent, yung pasyensya, yung oras, pagod, na hindi naman po kami nagrereklamong mga baker na ang dami naming hanash. Kumbaga, yung passion po namin na ilalabas namin dito. At the same time, na-enjoy namin kapag nakikita namin na natutuwa yung kliyente namin sa gawa namin. So, balik ulit tayo dito sa ating cake. Bali dito, nagko-cover na po ako ng pangalawang chocolate. Ito naman po ay chocolate ganache, yung titigas na siya para ma-cover natin ng fondant cake. Iba rin po yung recipe nito, ilalagay ko din po sa aking description box. Then, eto na nga. So, yan, dahil okay na, dito ay gagawa naman ako ng fondant cake. Again, mga manay, alam ko marami magtatanong sa inyo, Manay, anong recipe ng fondant mo? Siguro ito yung hindi ko may lalagay sa aking description box. Kasi po, sa mga hindi nakakaalam, nag-aral po ako ng fondant kay Chef Emily Peralta. Yes, siya po ang mentor ko. Kaya po sa mga gustong matuto ng kanyang fondant recipe, mag-enroll na po kayo sa kanya kasi hindi masasayang dahil talagang napakaganda kahit umuulan, sobrang lamig, hindi luluha ang fondant mo. At ayun nga, nakita nyo kanina naka-gloves po ako, then tinanggal ko kasi kapag magmi-mix ka ng fondant or gagawa ka ng fondant, ang hirap po talaga kapag naka-gloves ka kasi didikit po talaga at mas lalong hindi mo mapapakinis. So dito, maya-maya po talaga ako naghuhugas ng kamay at kita nyo naman sa mga video ko, hindi talaga ako nagpapahaba ng kuko, as in laging pudpud yan. Then dahil okay na yung fondant ko, dito naka-ready na rin po yung aking mga gagamitin na tools para sa ating paggawa ng mga details sa ating fondant. Ito po ay mula sa Baking in Home Depot. Ayan, sa mga gustong makapag-order online sa kanila or bumisita sa kanilang store, lalagay ko na lamang din po sa description box yung kanilang link para pwede kayo mag-order sa kanila dahil kompleto at napakasulit. So, gumagamit ako rito ng mga, ang tawag dito, silicone molder, para po makuha ko, ma-achieve ko yung mga pang details sa cake. So, hindi ko, dito sa part na to mga manay, hindi ko na siya na-videohan ng full video kasi wala nang magkaka-camera sa akin. Binabaan ako ng aking chikiting. So, dito magko-cover na ako ng fondant kaya nagbrush ako ng water konti sa aking cake. Then, ito nga, nakuberan ko na. Kasi, sariling sikap to mga manay. So, dito sa part na to, dumating na yung aking anak, si Love. Siya na yung nagka-camera sa akin.
Kasi ang hirap po na kakapit ka ng camera, babalik ka dito. Siyempre, di ba, iniwasan natin. Kaya, mas okay sa akin talaga na pag nagde-design ng cake is dito lang mag-focus. Kasi mahirap yung may hinahawak-hawakan ka, lalo na kung pagkain din yung ginagawa mo. Then, para dito naman sa ating 6x5, nag-cover na rin po ako ng fondant. Pinagmix ko lang yung dark pink, then light pink. Then, ayan, naglagay na ako dito ng pintuan, kineme, sa cake. Then, may pa-style tayong bato-bato sa gilid. Then, nag-brush din po ako dyan ng silver dash. Tama ba? Ang arte ko sa part na to. So, ayan mga manay. Kasi dito sa parte na to, alam nyo po ba, halos nalilipasan na ako ng kain. Kung tatanungin nyo kung ilang oras ko itong ginawa, huwag nyo nang tanungin kasi as in talagang ang sakit na po ng paa ko pagbaba ko. Kasi itong aking studio, nasa rooftop po ito. Dito talaga ako gumagawa ng mga cake. Dito ako nagvo-vlog para po hindi ako naiistorbo dahil pag sa baba, syempre mga anak ko naglalaro, nanonood. At eto na nga mga manay, ang aking 2-tier fondant cake na Team Princess. At natuwa ako, nakahinga ako ng malalim. Siguro yun ang pinaka number 1 sa ating mga home baker kapag na-send na natin kay client tapos tuwang-tuwa siya sa design. Gandang-ganda siya. At eto nga, dito nakahinga na ako dahil kailangan ko nang maglinis ng katawan, maligo dahil magdi-deliver na ako. At eto mga manay, kita nyo naman happy si celebrant. Happy birthday, Cassie! So ayan mga manay, hanggang dito na lamang po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod at dun sa recipe ng ating chocolate moist cake and chocolate ganache. Ilalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba. Paalam!